Naniwala kayo ng Magic Card? Hindi kayo naniwala? Ano yun dito, Magic Card? Apat, di kabisado mo lahat yan. 5, dalawang pula, dalawang itim. Lucano? Lucano ka? Abracadabra, mga buta, mga matalinawa, sila kabulok kung sa'yo buhat na ako. Yan ang mga Bisaya. Boto na naman kami ni, ni Tracker. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Meadow Lake. Extreme cold warning mga chay. Negative 40 plus negative 40 wind chill na yun. Maaga akong gumising kayo na 5 o'clock kasi gusto ko mag-prepare and yung mindset ko na yung aking sarili dahil paglabas ko dito ngayon malamig, para kang nasa ice road, sobra pa sa ice road. 40 to negative 50 sa ice road, minsan 60 pa, masakit yung windshield sa ice road. But anyway, hinihintay ko na lang na dumating na may pumasok na kanina. I think 7 o'clock. Yeah, 7 o'clock na ng umaga ngayon dito. So ako ang first truck na kakargahan. And bago yan, hihigop muna ako ng isang masarap na chicken sutanghon na may kasamang tunog. Masarap yung noodles or kape, lalo na pag sa umaga. Bago yan mga chay, babasahin ko lang itong mga nag-comments doon sa previous vlog na ice road. Bigyan nyo muna ako ng time ha. Lahat ng mga nag-comment doon, ito yung kanilang mga, ilang bang comment doon, dami, 60. Okay, si Ate Susan Moreno, ingat palagi and feel the tire grip and movement. It will tell you to slow down. I know you're a pro sa mga ganyang sitwasyon and take good care of the load on your truck. Keep on vlogging and tracking. God has a better plan for you. Thank you, Ate Susan. And si Noel Galarusa, igilid ko yung truck, igilid ko yung sasakyan at hihinto. And si Jake Colo, hinay-hinay kay Danlog ang agihan, Kuya Marco. Ruben Obalde, yes Marco, para na din nasa ice road, pure white. And Anthony De La Cruz, kumalma boss, bakit may boss? Kumalma Marco and stay focused. Huwag nang pigain ang gasolinador at huwag nang magpreno ng basta-basta. Go with the follow sa agos ng rear axle until malampasan mo. Be vigilant. Thank you so much. And si Narciso Duran, tama kabayan, kapag ganyan ang panahon ng malakas ang snow, maghanap na ng parking. And alangakayan, mag-ingat sa black ice. Maraming salamat. Christian Orina, nindot po siguro kung si Bordagol na po ang magdala nimo sa Alaska. Yeah, I'm looking forward sa
kasama ko si Bordogol sa Alaska. And Edsel Fabila, shoutout sa Fabila family dito sa Boracay Island. Hello po dyan sa Boracay Island, watching your vlogs. Thanks Marco. Hanot. Si Cherry Pie, si Madam, asawa ni Puloy. The best thing to do if you encounter black ice while driving, stay calm, dili islam on brakes, slow down, then straight lang gayod ang steering wheels. May mga idea na sila. That's good, thank you so much. Ingat kayo Madam. IFM 27 na, tawagin si San Pedro. Once na nandito ka na sa Manobela, pag na black ice ka, ang unang mo Diyos ko, oh my God, oh my God, oh my God. Panginoon lagi ang ating tinatawag. Hindi si San Pedro. Si San Pedro walang pakialam dyan. Nag-aano lang yun ng manok. Alam mo na yung mga sabong-sabong. And si Alangakayan, shoutout dyan sa Kabarang Sabang Dako sa Guadalupe. Sino pa ba dito? Saan na yung si Seri Yusan Bayuna? Nasaan na yung 1447 yung truck? Nasa ibang driver na yung 1447 na truck. And si Minan Drumaglian, ano yung mas accurate na weather app dito sa Calgary? Well, ang ginagamit kong weather app is the Weather Channel. Then binayaran ko siya $39 a year. So meron kang $39 a year, meron kang sa view ng radar map, meron kang 74 hours, 72 na makikita mo yung incoming ng mga snow. So may mga pre-apps dito sa Canada, pero ang bibigay lang nila ay 6 hours. Merong 1 week na forecast, pero hindi mo makikita yung view, yung radar mismo na saan ang trajectory ng snow, nasaan ang snow, transition ng hangin. So binabayaran namin yung app na yun. So the Weather Channel. And si Stephen Umalay, Marco, maaring gagawin ko makakita ng black ice sa kalsada or highway ay mag-minor ng speed. Tama. And sa Alberto Gurapo, Kish, kasama na rin doon. Shoutout dyan kay Ate Fee Richardson ng Ontario, Canada. Ate Fee, shoutout sa'yo. Lagi kami nag-alabang ng mga bago mong content. Alabang or abang? Okay, sorry. Las Peñas, si Alex from Las Peñas City. And si R2X Trails, but walang reverse light ang mga truck trailer dyan sa US. Meron kaming tinatawag na work lamp nasa likod ng truck, nasa taas siya. So makikita nyo na dito sa likod. Mamaya, papakita ko sa inyo mamaya. I think nakita sa previous vlog, meron siyang work lamp. Okay, meron siya. And si Lakwatserong Probinsyano, kung ako ang tatanungin mo, kung may pagkakataon at matigilan naman na safe, titigil po, because better safe than sorry. Tama, pero pag nandoon ka na sa highway, tumatakbo ka, kita mo na black ice, wala ka ng time na tumigil, lalo pag tumatakbo ka ng 100 km/h, lalo sa gabi kasi malamig sa gabi. So better safe than sorry. Tama. James Tahan, and bossing, need mo ng wireless microphone na pwede mong i-clip sa t-shirt. Meron ako. Sa marami akong mga nabasa mga comments ninyo, and nalubat tong aking wireless na DJI. So ikakabit ko ulit dahil parang nahihinaan kayo sa aking boses pag yung tawag dito, yung camera ay nandito na yung camera sa harap while tumatakbo. So ikakabit ko yung wireless mic ko. And ganun din si Sixto Caruna, mahina yung sounds mo kasi marinig ang boses or salita ko. Sorry. And si Keeper, bawal ba dyan ang kulay ng headlight ng truck ng sasakyan ay dilaw? Pwede mo siyang gawing fog light, but hindi yung pinaka headlight dahil bawal. Fog light, pwede siya sa fog light. And si Vlog 55 Travels, wala pa akong experience sa black ice, but sa laging meron sa Malaysia. Oh, that's nice. Mas matindi yun, yung mga ice road na yun. And si Glenn, isa kang Ilonggo, shoutout sa'yo dyan. Bye. Ito na ang loader.
mamaya ako continue mga choy. Meron akong leak ng hangin, may putol dito oh. Kaya hindi ko pinatay yung truck. Pero hindi mo talaga dapat patay ng truck during sa ganito kalamig dahil magpo-frozen yung trailer. Kaya buti na lang walang mga leak sa Imagine -40 mga choy. Ayun na. Whew. Ito yung pangalawang beses ko mag-load ng kahoy. RGN mga choy. RGN pero kahoy ang load. Kita ninyo yung kahoy. Yung paggawa nila ng kahoy sa lapad. Ha? Lahat ng mga ginagawa ng mga equipments, mga look, sakto lang 2 bundle. Ang lapad niya ay mga 8.6. Sakto lang talaga siya sa trailer. Kahit sa mga kakarga sa Super B, sa ganito, sakto lang talaga yung lapad. Dalawa, di ba? Kahit yung paleta na kinakarga sa mga step deck or sa mga drive-van, sakto lang din siya sa loob. May sukat lahat. Hindi pwedeng yung kahoy niyan sobrang lapad na yan. Yung lapad hindi yung length, yung lapad niya. Galing. Pero ang lamig na yung kamay. Yay! Hindi kayanin yung
Tigas na mga straps. Alam niyo, ito lang yung pangit dito sa RGN. Kasi yung paglalagyan niya ng hook, maluwag, yo. Pabalik-balik ka dito eh. Itong paglalagyan niya, luwag dito, oh, lumalabas siya. Oh. Oh. Come on. Oh, shit. Oh. Hindi siya kagaya nung may mahaba yung hook niya, hindi makakalabas yung D-ring. Sakay birds.
natutunan ko itong pag-scale ng axle by axle. Pag kakarga ka ng lumber or wala silang timbangan, just like Lobs or Flying J, magtitimbang ka nga, nandun na lahat sa platform yung truck. Ito axle by axle, kailangan minus, plus minus. Ay, tama ba yan? So kailangan mo muna kukunin yung steering axle. Okay. Right. Driver dito ng mga truck, papakita ko sa kanila kung ano ang style ng pagkahakot ng lumber sa Pilipinas. Boss, morning. Morning. How many tons you hold for this full lumber? What's that? How many tons for the full load? I'm not even sure. I'm not sure. So this is how you pick up your lumber from the mountain, right? Here in Canada, trucks. Oh, I bring logs here. Yeah, logs. Yeah. But you know how the people in the Philippines take their lumber from the mountain going down? Oh yeah, yeah. Motorcycle man. Oh yeah. No, we usually carry about 50 tons on it. Oh, see? Yeah. Much heavier, much more horsepower than yours. You have a good day. Yeah, you Mas powerful yung ano, yung sa kanya, ano yan, kinwork yan. Pero yung mga habal-habal sa atin na lumber boys, kakarga ng mga lumber, mas malakas yung motor natin, di ba? Pinapatawa ko lang yung matay. Bumalik ulit ako sa loob dahil nagpatanggal ako ng isang bundle. Overweight ako ng 2,000 pounds. Sa Canada walang problema dahil kilograms, mas mabigat yung kilograms kaysa pounds. Pero dahil papasok ako ng Amerika, kailangan hindi ako lalagpas ng 34,000 pounds sa akin drive at saka 45,000 pounds sa akin trailer. Dahil ang trailer 45, try them. So dapat hindi ako lalagpas doon. So lumagpas ako, nakadalawang timbang ako palabas and then pabalik, it's the same thing. Overweight pa rin ako. So nagpatanggal ako ng isang bundle sa taas, and then titimbang ulit ako ngayon. I'll make sure na sana tama dahil isang bundle na natanggal.
Kuha ako ng bagong papel na. Office daw, the right side. Okay, check. 55. 55. Okay. 21. Okay. Back. So 40, 4800. Is that the office?
binigyan nila ako ng Norsak Forest Products bag, lunch bag. Yeah, lunch bag, that's nice. And isang tuk, pinalitan. Sabi niya, thank you so much sa inyong mga truckers. I'm gonna send it again sa aking dispatch, ang aking paperwork, kasi nagtanggal kami ng isang bundle ng aking load sa Amerika. Hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng permit pag overweight ka, no? Kasi divisible load siya. Ibig sabihin ng divisible load, overweight ka dun sa total weight by axle and drive, trailer and steering, pwede kang magtanggal ng isang bundle or magtanggal ng isang kahit anong tanggalin doon para makuha mo yung legal weight limit ng Amerika. Okay, yun ang tinatawag na divisible load. Divisible load. Pag non-divisible, yun yung mga combined, mga heavy equipment. Kahit mabigat siya, kahit overweight siya, kinukuha siya ng permit kasi hindi siya pwedeng tanggalan ng mga parts niya para makuha mo yung weight, limit weight nung by axle. Tama ba ako? Yung minimum weight or yung weight ng America by axle. So dahil ito ay lumber, overweight ako ng 2,000 pounds, 2,000 plus pounds. So kailangan kong magtanggal kasi hindi ako mabibigyan ng permit pag divisible load. Divisible ha? Divisible. Example, kayo nagkarga kayo ng mga dyan sa Pilipinas, wala namang ganito divisible or non-divisible sa Pilipinas eh. Karga kayo ng kahit ano, na overweight kayo, pagtimbang, hindi kayo pwede bigyan ng permit. Tanggalan nyo ng konti para makuha nyo yung limit. Ganun yung divisible at saka non-divisible. So walang permit ito dahil pinaklasan ko. Then kuha ko yung timbang ko, everything is good na. Okay na siya. Wala na akong wala akong problema. So mag-send lang ako ng another documents kasi nakapag-send ako kanina. And yeah, kailangan mabago nila bago makarating ng custom lahat. All goods na ako. Dumaan ako sa yard kasi dahil doon sa leak ko, sa leak ng hangin, baka kailangan palitan ng airlines. Pero chinek na nila to, pero hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Nung bago kami nag-ice road, chinek nila yung trailer kasi pinaayos ko yung trailer. May leak na naman. Dadaling ko siya sa Amerika. Mamahalan sila. Hindi lang ako sure kung magagawa today dahil hapon na eh, alas 2 na eh. Na lang yung driving ko. Hindi na ako abot. Reset na ako. Mga Choy, kahit sobrang lamig sa labas, nagpahugas ako ng truck. Yeah, kahit sobrang lamig, dahil yung mga gilid-gilid niya frozen, ganun din siya pagdating ko ng Amerika. Magpapahugas din ako ng truck sa Amerika dahil puro ice yung ilalim dahil umulan nga sa Minnesota last time. Pagpasok ng Canada, sobrang lamig. Kaya ang daming frozen sa gilid. I mean, ice. Kaya paglabas ko mamaya, frozen na naman to yung gilid. Pero at least, malinis na. Papakita ko sa inyo. Pag titingnan nyo sa angulo dito sa Bordagol, hindi siya maganda. Parang normal lang. Pero pag dito ka pala sa taas, pag nakaganyan, ang ganda pala niya tingnan, no? Kita nyo? No, ang ganda niya, yung ulo niya.
Kaya pala pag nandito ka, ikaw yung border officer, kitang-kita pala talaga kung meron kang sakay sa loob o wala. Kitang-kita kung anong ginagawa mo. Kung ikaw yung border officer na nasa booth, no, upo ka dito. Kitang-kita mo sa loob, oh. Kung meron kang tinatago ng sakay or meron kang kababalaghan. Yeah. So kanina maluwag lang. Hindi ko kasi siya ginalaw kahapon nung napansin ko na may leak. Kasi baka mabiyak. Pag nabiyak yung glad hands dahil yun ay aluminum. Aluminum ba? Pag nabiyak yun, wala akong spare. Kung nasira doon, kung nabiyak doon sa loading, tatawag pa ako mekaniko. Kaya hinayaan ko siyang may leak at dadalhin ko nga dito sa shop para ipagawa. Pero luwag lang yung nut, luwag lang yung ano niya. Pero at least dito, kasi just in case masubrahan ko siya or anong masira doon sa truck. Tapos frozen, puro ice yung pinag-anuhan sa ilalim ng airlines. Wala akong magagawa. Kaya pinilit ko makarating dito. Pero reset na rin ako ngayon. Tapos na ako. Sunday morning ako aalis dito sa Saskatoon papuntang Amerika. Ganun na rin, magre-reset din ako sa Amerika. Pero dito na rin ako magre-reset. Dito na ako magre-reset sa Saskatoon. Today, Sunday ng umaga, tapos na yung 36 hours ko. Nihintay ko na lang matapos ng ating mga kababayan yung Portagol. Sana malinis nila, matanggal nila lahat ng ice. Pero fingers crossed, sana wala nang snow. Tapos na sana yun, last na yun. Sabi ko, puro ice. Hindi ko may angat yung hose dahil napuno na ng ice. Binabakbakan nila ngayon. Itong gilid malinis na. Kasi pag dinala mo siya sa hugasan, sa lab, sa Blue Beacon, hindi nila lilinisin yun. Pati sa taas hindi na, gilid lang lilinisin nila. Eh dito, babanatan, unlimited yung tubig. Walang limit ang oras. Basta matapos sila, malinis sila lahat. Then that's good. Nung sinubukan kong tanggalin yan, ang hirap dahil frozen. Bakbakan din kuya. Daming frozen eh. Tanggal lahat ang ice sa ilalim. Oh, di ba? Sa Blue Beacon, hindi na nila gagawin yan. No. Okay, dito, malinis na rin dito na side. Yeah, that's good. Wala na mga ice na nakadikit. Hulog lahat. Okay na rin dito sa side. Mark, nagtagal kayo dyan, ano? Ice na, ano? Walang butas. Walang butas? May butas pero maliit. Oh, puro na nga ice, oh. Puro ice. Hindi kaya ng iba. Isipin yan. Yan. Walang butas eh. Yan, oh. Ice na, no? Ice. Hindi na makuha yan. Wala kasi yung butas. Hindi ba kasi screen lang. Yeah. Yung binakbaker doon, kanina pa yon, hindi nila, nahirapan sila magtanggal ng frozen doon sa may pag-akyat ng yung ramp. Almost done. Tapos na rin yan.
linis na sa likod, oh. Guys, tapos na sila sa kanilang ginagawa. Meron akong tricks. Asan si Mark? Meron akong tricks. Mark! Wala kayo ng magic card? Hindi kayo naniwala? Mark! Ay, dito, magic card. Naniwala kayo ng magic card? Ha? Alam ko dati, may daya yun eh. Guys, hindi ako magikero, pero habang nagpapainit ako ng sasakad kasi malamig sa labas. Master kaya ata dyan eh. Ha? Master. Master? So meron akong Si Master si Breaker ng ganyan eh. meron akong 4 na cards. 1, 2, Apat di kabisado mo lahat yan. 4 lang to, pero napakasimple. 4 lang to, guys. Pero napakasimple na na tricks to sa card. Pero I don't know if naniniwala kayo. So ilang cards? Cards, guys. 5, dalawang pula, dalawang itim. Di ba? Dalawang pula, dalawang itim. So itong gagawin natin. Dalawang pula, dalawang itim. 4 lang to. 1. Okay. Ano yun? Dalawang pula, dalawang itim. Same. The same, 4 na cards. Gusto ko kunin mo yung pula na heart. Pula na heart, kunin mo siya. So babaliktad ko, pula na heart. Tingnan mo. Pula na heart. Pula na heart. 4 na heart. So, pagkuha mo, tago mo muna. So yung kinuha mo ay ano? Kinuha niya ay 4 na heart. Sigurado ka pula 4 na heart kinuha niya? Kita ko kanina. 4 na heart. Wala yung 4 dyan eh. Wala nga, 4. So ano na lang? 5 alas 3. Lagyan ko ng kunti. Mga Bisaya, hindi ka Bisaya, no? Ilocano? Ilocano ka? Ah. Abracadabra, mga buta, mga matanlawa, sila kabalo ko, unsay buhat na ako. 4 na heart. 4 na heart ginawa niya? Oo. Asan yung 4 na heart? Nasaan? Nandyan dyan? Oo. Hawakan ko lang, ha? Here I come. Oh, here I come. Sige, buksan mo. Buksan mo. Oo. May daya. Walang daya! Ano yung bulsa mo? Walang daya, guys. Walang daya. Kinuha niya 4 na heart. Dapat tinignan ko kanina kung talagang 4 yung pumunita mo. Ay, hindi. Kasi ano siya eh, yung mamaya natin i-reveal pagkatapos. Pero parang nabitin ka, no? Oo nga. Ha? Paano nangyari nga? Ito. Ha? Pati niya yan. Hindi. Ako magikiro. Hindi mo pinatingnan. Magikiro ako eh. Ha? Yung mga number niya, pati niya yan. Mga len. Yung mga numero niya. Mga numero niya. So ito ngayon ay puro mga matataas, no? So anong meron dyan? Dalawang Queen. king na speed, queen na diamond, ace na speed, and queen na... Di ba diamond yan? Speed. Speed. So guys, tingnan nyo. King, queen, diamond, alas, and queen. So 4 lang din to siya. 4 lang din to. Isa yata yung abracadabra mo ah. Ha? Hindi, mabisa talaga yun. Yeah, mabisa yun. So, ganoon pa rin. Walang pagbabago. Guys, walang pagbabago. Same. Okay? Yeah. Same. So, alin na naiba dyan? Queen. Queen. Diamond. Diyan lang na pula dyan, di ba? Kunin natin yan. Kukunin natin yung queen. Okay. Tingnan mo muna yung pangalawa. Kung 4 yan. 4 nga to. Ito sigurista naman to. 1, 2, 3, 4.
It's a magic. Ha? Okay. Yeah. So ano yung Queen. Queen? Diamond. Dumi na tuloy yung aking ano. So, tingnan mo mabuti guys ha, tingnan mo ha. Oh. Walang ano, oh. Okay, the same. So pangalawa. Okay, pangalawa. Okay, huwag mong buksan. Lagay mo sa bulsa. Okay, huwag mong buksan. Lagay mo sa bulsa. Tago mo. Tatlo to, tatlo. 3 cards. Oh. Okay, huwag mong buksan. So ang kinuha mo ay Queen Diamond. Dumi na eh. It's dirty now. Queen Diamond is missing, right? Queen Diamond guys, missing. Queen Diamond. 3 lang to. 3. 1, 2, 3. Wala, okay? So, Queen na Diamond. Queen na Diamond. Wala ka? Another... Bisaya style, abracadabra, mga butang, kanilang mga mata. Queen lang. Wala. Queen na Diamond. Diamond. Queen na Diamond guys. Okay, Queen na Diamond. Whoa, whoa. Here I come. Oh, here I come. Queen na Diamond. Show it! Queen na Diamond. Yes! What happened? Naging speed na. 2 speed. Yan ang mga Bisaya. Boto na naman kami ni Tracker. Hindi, meron akong konting ano. Hindi yung arasyon niya pala. Yeah, magindi yung orasyon. Latin yun eh. Nabulag yung mata ninyo, hindi nyo alam. Yeah, your eyes has been, you know, I have some words like. Should we go to casino? So anyway, lalabas na ako. Ilalabas nyo to? You just learned Huh? you just learned that one? The magic? Well, that particular. The tricks? Oh yeah, it's been a while. I'm gonna walk. We'll stay right there. Huh? Right. This is fast. I'm gonna go right up to you and right back to where I am and slap my fingers. Ready? The what? I'm gonna run to you. Okay. Run back here, and it's gonna be so fast. It's gonna happen by the time I snap my fingers. Okay. Done. I can see you now. I can see. Dahil sa guys. Email RM of Christmas.